Tumambad ang mas maraming nawasak na bahay at establishmento sa Camarines Norte sa paghupa ng ulan at hanging dala ng bagyong Uwan. 80 barangay pa sa probinsyang isolated o hindi pa makontak. May unang balita si Darlene Kai. Paghupa ng masamang panahon, tumambad ang pinsalang idinulot ng Super Typhoon Uwan sa Camarines Norte. Nadurog ang bahay ng mag-asawang Leonora at Dante matapos madaganan itong puno na natumba dahil sa lakas ng hangin. Siyempre malungkot, 2 bahay ang nawala. Dito kasi nakatira yung isang binata ko, dumaan sa kabila, tapos dito yung dalaga ko. Masakit sa akin pero okay na rin, buhay din kami mag-anak. Mabuti na lang at nasa evacuation center sila nang tumama ang bagyo. Naghahanap sila ngayon ng pwede pang mapakinabangan dahil wala silang naisalbang gamit. Humingi po ako ng tulong sa mga taong may magandang loob. May magandang loob po, tulungan nyo naman po kami. Kahit maliit lang po na bahay para sa anak ko. Si June, isa-isang pinulot ang mga yerong natuklap mula sa bubong ng pinagtatrabahuhang talyer. Yun nga lang, Hindi rin naman talaga basta-basta mga kapag-operate, gawa ng walang kuryente. Ang pamumuhay kasi namin, umaasa kami sa kuryente. wala pa rin kuryente sa buong probinsya ng Camarines Norte. Sa gitna ng brownout, isang laundry shop ang naghandog ng libreng charging sa mga residente. Sa bayan naman ng Mercedes, nilipad ang halos kalahati ng bubong ng covered court ng Evacuation and Convention Center ng bayan. Wasak din ang bangka ng ilang mangingisda. Sa Purok 1B sa Barangay 7, naubos ang ilang bahay sa tabing dagat. Puro bahay dito sa kinatatayuan ko sa Barangay 7 sa bayan ng Mercedes, pero tulad po ng nakikita nyo, na wash out na yan lahat dahil sa tindi ng hangin at laki ng along dala ng Super Typhoon Uwan. Kaya wala silang magawa kung hindi suyurin ang tumpok na mga kawayan at pawid para makita kung may pwede pang pakinabangan. Si Tatay Arnel, pinira-piraso ang mga kahoy. Sugatan pa siya ng mabagsakan ng kawayan ng itumba ng mga alon ng kanyang bahay. Walang magagawa at malakas yung bagyo. Siyempre, kabado din at inisip mo yung tinitirhan Malaking bagay sana ang seawall. Pero hindi pa tapos ang construction ng seawall kaya hindi protektado ang mga bahay. Narito pa nga ang ilang construction materials na tinangay din ng malakas na hampas ng alon kahapon. Masakit talaga po. Ito, tuloy ngayon, nakita mga basura. Paano kami? Ngayon, gibag-ibang maharong, mga bahay. Nasaan ang mga tulong? Iniimbestigahan na raw ng DPWH ang konstruksyon ng seawall. Meron ang initiative din ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council para magkaroon ng inventory dun sa mga effort ng mga ganyang structure dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Abala ang mga otoridad ngayon sa clearing operations para madaanan na ang mga kalsada. Pero bagsak pa rin ang linya ng komunikasyon sa maraming lugar. 80 bahay pa sa probinsya ang isolated o hindi pa makontakt at maabot ng tulong sa ngayon. Yung clearing team natin para kung meron mang mapabilis natin yung access ng mga resources natin. May mga commitment naman ang pag-airlift ng mga mga food items natin para dito sa mga isolated areas dito sa Camarines Norte. Tuloy din ang relief operations ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yan ang unang balita sa Camarines Norte. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.